Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ako po si Jerry Libon ng taga Santo Tomas, Batangas. At nais ko pong magpasalamat sa Diyos at magpatoo tungkol sa naging kaganapan po sa akin noong nakaraang June 12 po. At nagkaroon po ako ng motorcycle accident po na nangyari po dito sa lugar namin. Napinsala po yung aking bibig. Nagkaroon ng sugat yung aking gilagid at yung binti ko po ay nabugbog ng gusto at nagkasugat at nagkaroon po ito ng pamamaga. Nahirapan po akong kumain, nahirapan din ako maglakad. At sa biyaya ng Panginoon, nagpa-prayer request po ako kay Brad Willie noong nakaraang June 16. At salamat sa Diyos sa paglakad ng mga araw ay nakita ko po yung kilos ng Panginoon na unti-unti pong ano po yung pamamaga, naghihilom at yung aking sugat po ay sa bibig ay nagkakaroon po ng kagalingan. Salamat sa Diyos, sa ngayon po ay nakakapagtrabaho na po ako bilang delivery rider. At salamat din po sa Diyos dahil sa pagdating sa finances na 2 linggo po kung hindi nakapagtrabaho ay hindi po niya kami pinagkulang. Naroon po yung provision ng Diyos sa mga pangangailangan po namin. Purihin ang ating Panginoon. At higit sa lahat yung aking po yung nangyari po na nagkaroon po ng pagkakataon kami na napakinggan ang mga aral at turo ni Brad Willie sa FB Live ng Bible Study. At nung kami makapakinig ng aking mag-ina, nakita po namin yung talagang aral na gusto namin mapakinggan talaga. Yung buong tinatawag na yung Biblia mismo ang nagpapaliwanag sa mga aral na pinag-aaralan po sa Bible Study. Maraming pong salamat po sa Diyos, sa kay Brad Willie at sa lahat ng mga kapatiran na sa ngayon po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. May 27, 2025, partes po ng gabi dito po sa Pilipinas. Tayo po'y nagsasagawa ng ating live na Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood, napapakinggan ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas, pati po ng ating mga ka-Bible study sa abroad, sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. At sa gabi pong ito'y ating wini-welcome ang ating mga ka-Bible study sa Facebook Live. 5 ang nakaregister. At sa YouTube Live po ay 22 naman ang mga nakaregister na mga ka-Bible study. Salamat po sa ating mga palagiang nakakasama sa pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos. Ito po'y tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi. Kapag naman po Linggo, ay ang umpisa naman po ay alas 9 ng umaga. Sa mga bago pa lamang po na mga viewers po natin sa Facebook at YouTube, kung pwede pong makahingi sa inyo ng favor, na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang tayo po'y palaging mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at sa ating mga bagong upload na videos. Tayo po ay agad na pong magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga ka-Bible study. Meron po tayong topic series dito at ito nga po ay part 8 na. Ang tungkol sa pagpapagaling sa may sakit. Ipagpatuloy po natin ang ating topic series na ito, mga Bible study, para po tayo, kung meron tayong mga sakit at mga karamdaman, gayon din ang ating mga mahal sa buhay, ay matanggap po natin yung kagalingan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay gumaling sa ating mga sakit at mga karamdaman, gayon din yung ating mga mahal sa buhay. Balik-aral lang po tayo mga ka-Bible study sa ating nakaraang pagtalakay. Naintindihan natin na malaking factor po ang pananampalataya para po gumaling ang isang tao na may sakit, may karamdaman. Ang kailangan po para tayo po'y gumaling sa ating mga sakit at karamdaman, yung ating pagsasalita, dahil meron nga pong kapangyarihan sa ating mga dila. 18:21 ng Kawikaan. Ang sabi po sa talata, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya yung pagsasalita, dapat po magawa natin yan. Gamitin natin ang kapangyarihan ng ating mga dila para tayo po sa ating mga sakit at mga karamdaman ay gumaling. O paano po mangyayari yon? Sa pagsasalita po natin,
dapat ginagawa natin yung pagsasalita sa pananampalataya. Dapat presente po ang faith, ang pananampalataya sa ating pagsasalita para gumana po yung kapangyarihan sa ating mga dila. Dapat may pananampalataya tayo sa ating pagsasalita. Nagkakaintindihan po sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Gawin po natin yung pagsasalita sa pananampalataya. Ikalawang Korinto 4 at 13, ang sabi po sa talata, mga ka-Bible study, ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat. Sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. O papaano po dapat magsalita tayo, mga ka-Bible study? Kailangan po magsalita tayo sa pananampalataya. Kasi kung ano po yung ating sinasampalatayanan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yun po ang mangyayari. Yun po ang magaganap. Kaya nga po sa Biblia, sa mga pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, pag binasa natin ng Biblia, makikita natin na kaya sila'y gumaling dahil po sa pananampalataya. At nagsalita po sila. O basahin natin. Dito po sa Mateo 9:28-30, yung mga lalaking bulag, nang kausapin sila ng ating Panginoong Hesukristo, at nang pumasok siya sa bahay ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito. Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At nangadilat ang kanilang mga mata. Ayan, nakita niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, dahil nga po sa pananampalataya nitong mga lalaking bulag, ano nangyari? O sila po ay gumaling. Sila po ay tumanggap ng paningin. Sila po ay nakakita. Amen. Maliwanag po sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, mag-amen naman po, mag-amen. Yung mga naintindihan po yan. Kailangan po ang pananampalataya. Kung gusto po nating gumaling sa ating mga sakit at mga karamdaman. Ako po, ganon ang aking ginagawa Pagka po halimbawa may lumapit po sa akin, may sakit. Ano po ang aking unang sinasabi, tinatanong, ikaw ba kako kapatid, sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Ay opo, Brother Willie. Sumasampalataya ka na kaya kanyang pagalingin. Ay, opo, Brother Willie. O yun, okay na po. Pagka po nagpahayag na po ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung tao na may sakit, na siya sumasampalataya na hanggang sa panahon natin ito ay nagpapagaling ang Panginoong Hesukristo at kaya siyang pagalingin. O, yun po, mga ka-Bible study. Agad ko na pong pinagpe-pray po yung tao. Basta kako ang magpapagaling sa iyo, ang Panginoong Hesukristo, hindi si Brother Willie. Kaya pagka kako ikaw ay gumaling, magpasalamat ka sa Panginoong Hesukristo, wag sa akin. Nagkakaintindihan po. Yun ang aking yun ang aking madalas na sinasabi sa mga may sakit. Bago ko po sila patungan ng kamay, pahiran ng langis,
ipanalangin, tatanungin ko muna kung sila po'y sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na siya ang ating dakilang manggagamot, na hanggang ngayon siya ay nagpapagaling pa rin, o pagka po yung tao ay nagpahayag ng pananampalataya, ayun, gagawin ko na po yung siya ay maipanalangin. At nakita naman ng aking mga mata, talagang sila po ay tumatanggap ng kagalingan. Sila po'y gumagaling sa kanilang mga sakit at mga karamdaman. Nandiyan naman po ang mga video, yung mga video testimony, mga patotoo noong mga gumaling sa kanilang mga sakit at mga karamdaman. O ngayon, tayo po'y magpatuloy sa gabing ito. Kailangan pala may pananampalataya para gumaling sa mga sakit at mga karamdaman. Ano po yung dapat namang maiwasan? Kasi naipaglingkod na po natin yung mga do's, yung mga dapat gawin para gumaling sa sakit karamdaman ng isang tao. Yung do's, mga dapat gawin. Ano-ano po yun? Yung mag-iisip ka ng positibo, magsasalita ka ng positibo, tapos magsasalita ka sa pananampalataya, uutusan mo po yung mga sakit karamdaman na nasa ating mga katawan, paalisin po natin yan at pagka ginawa natin sa pananampalataya, yun nga po ang mangyayari. Tayo po ay gagaling sa ating mga sakit at mga karamdaman. Ano po ngayon yung don'ts? Ano po yung hindi naman dapat gawin? Ito ay dapat iwasan para ikaw nga sa iyong sakit karamdaman, ikaw ay gumaling. O basahin natin. Dito po sa isang talata ng Job 3:25, sa magandang balita Biblia na salin, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin. At ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin. Ayan, nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ano po ang nabasa po natin sa talata na ito? Ang sabi po, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin. Gusto po nating gumaling sa ating mga sakit at mga karamdaman. Gusto po ba natin, mga ka-Bible study? Kung gusto po nating tayo po'y gumaling, ano po ang dapat nating iwasan? Ang dapat nating iwasan, yung tayo po ay matakot sa ating mga sakit at mga karamdaman. Amen. Naintindihan niyo po, kalugurang pengari kapatid. Naintindihan niyo po ba, mga magulang at mga kapatid? Kailangan po, wag nating entertain ang takot, yung fear. Hindi ka po dapat matakot. Kahit may narinig ka, may sinabi sa iyo ang doktor tungkol sa sakit mo, yan ikang sakit mo na yan, ay wala nang kagalingan yan. Hindi na ika yan marireverse. Yang cancer na yan, ito ika, ang taning na ibibigay ko sa iyo, 6 na buwan na lang ang buhay mo. Ay hindi ho dapat tayo matakot. Kasi pag tayo po'y natakot, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung kinatatakutan natin, yun ang mangyayari sa atin. Amen. Napasin niyo po ba, kung ano sinasampalatayanan mo, yun ang magaganap, yun ang mangyayari. Pagka ikisumasampalataya, mangyayari yung sinasampalatayanan mo. Sumasampalataya ka na ikaw ay gagaling, ikaw ay mabubuhay pa ng matagal, yun ang mangyayari.
Pero pagka ikaw naman pala, natatakot, ha? Merong takot sa puso mo. Kung ano ang kinatatakutan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Nagkakaintindihan po. Ha? Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube na naintindihan yan. Ha? Yung pananampalataya at takot, yun po ay magkasalungat po yun. Ha? Contrast po yun eh. Pag nasa iyo ang pananampalataya, dapat wala yung takot. Hindi pwedeng mag-exist ng sabay yung faith and fear. Amen. Naintindihan niyo po ba yan, mga ka-Bible study? Mamili lang po tayo dyan sa dalawa na yan. Ano ba pipiliin natin? Takot o pananampalataya? Pananampalataya o takot? Isa lang po ang dapat na piliin. Hindi pwedeng yan, dalawa na yan ay nasa atin. Isa lang ang dapat nasa sa atin dyan. Ha? Kung ano ang ating sinasampalatayanan, yun ang mangyayari. Gayon din naman kung ano ang kinatatakutan natin, yun din ang mangyayari. Anong katunayan? Dito po sa Kawikaan 10:24, magandang balita, Biblia. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa Kanya. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Pinapatunayan sa atin na kung ano ang kinatatakutan, yun nga ang magaganap. O kaya pagka ikaw po'y natakot ka dyan sa iyong sakit, sa iyong karamdaman, yan na ang iniisip mo palagi na ikaw ay hindi ka nagagaling, ikaw ay mamamatay na dyan sa iyong sakit, sa iyong karamdaman, o what do you expect? Kasi yun ang iniisip mo, yun ang lumalabas sa bibig mo, na ikaw ay hindi nagagaling, ikaw ay habang buhay ka ng may sakit, na ikaw ay mamamatay na. O ano mangyayari? Lahat ng iyong mga kinatatakutan na yan, yan ang mangyayari. Nagkakaintindihan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito po yung ating dapat na iwasan. Ano po yun? Yung tayo ay matakot. Kaya nga nung nakaraang linggo, si Brother Edwin Santiago, yung aking kapatid, nung siya po ay magpakonsulta sa kanyang doktor at siya po'y sinabihan na kailangan ka magpa-confine sa ospital kasi nagkaroon po siya ng pneumonia, nahirapan siyang huminga. At nakita ng doktor na hirap na siyang huminga. Sabi ng kanyang doktor, kailangan mo na ngayong araw na ito'y magpa-admit sa ospital. Si Brad Edwin, bago siya tumuloy sa ospital, nakipagkita mo na sa akin ng umaga. Di sabi ko, yung pala ka ako, sabi ng doktor, di magpa-admit ka na sa ospital. Wala naman akong problema doon. Ang kailangan lang ako, Brad Edwin, huwag kang matatakot. Kung manatag ka ako, ipanatag mo loob mo. Tapos pinag-pray ko po siya. Dito pa lamang po, nung pinag-pray ko, guminhawa na yung kanyang, pakiramdam, yung kanyang paghingi. Ayan, sige kako, pumunta ka na doon sa doktor mo at ikaw magpa-admit na sa ospital. Tapos nung siya po ay masuri na sa ospital, may nakita pong bara sa ugat ng kanyang puso. May nakita pa yung doktor. Noong ang doktor naroon sa kanyang kwarto at ako nagkataong dumalaw din, bumisita, sinasabi sa kanya ng doktor, pinapayuhan siya na ito, dapat iwasan mo na yung ganitong mga maalat na pagkain, mamantika, matataba,
Oh, lahat naman kako ay tama. Yung sinabi ng doktor kay Brad Edwin, dapat kako gawin mo yung payo ng doktor. Eh may sinabi lang yung doktor na, kaya lang yung parado sa baradong ugat sa puso mo, eh ano na yon, irreversible na yon. Ha? Talagang nandyan na yan, hindi na matatanggal yan. Pag alis ng doktor doon sa kwarto, sabi ko kay Brad Edwin, lahat ka ako na sinabi ni Doc, okay yun, tama yun, yung pinayo sa'yo. Ang hindi lang ka ako okay, yung sinabi niyang irreversible na yung kondisyon ng puso mo. Eh yung kasi kako, yun ang napag-aralan ni doktor, yun ang nabasa niya sa libro. Ang mga doktor naman kako, hindi naman sila ang final authority sa buhay ng tao. O kaya kako, ganito na lang, parang wala ka na lang narinig dun sa sinabi ni doktor na yon, na irreversible yung kondisyon ng puso mo, yung mga baradong ugat dyan. Sa pananampalataya kako, yan ay mawawala. Sa pananampalataya, gagaling ka kako dyan. Sabi ko kay Brother Edwin. Di pinag-pray ko ulit siya doon sa kwarto. At sabi nga ni Brad Edwin, noong siya'y nakapikit, habang nakapikit yung kanyang mga mata, nang pinag-pray ko siya, meron siya nakikitang maliwanag na mga bituin. Nagliliwanag. Yung nakikita niya habang siya'y nakapikit, habang pinagpe-pray ko siya. Tapos nung matapos yung prayer, ayun, dumilim na. Ayun, sabi ko kay Brad Edwin, nung kinikita niya sa akin, yung kako, ang doon. Meron kakong agad na ipinakita sa iyo ang Panginoon na yung sinabi ng doktor na yon na supersede na noong prayer na ginawa natin. Kaya ako, gawin mo lang kako yung mga pinayo ng doktor, tapos sa pananampalataya kako, tinanggap mo na yung kagalingan para sa iyong sakit sa puso, yung mga baradong ugat sa puso mo. O yun po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang gusto ko pong ma-share sa inyo, para tayo po'y gumaling sa ating mga sakit, karamdaman. Ano man po yan, ano man ang tinawag dyan, ano man pangalan ng sakit na yan. Cancer sa buto, cancer sa colon, cancer sa dugo. Lahat na ng cancer na kinatatakutan ng tao. Pag nadidig yung cancer, naiisip agad ng mga tao, kamatayan na ang kasunod. Pwede ho tayong makarecover, pwede tayong makasurvive diyan sa mga sakit na malubha, diyan sa mga cancer na yan. Bakit po? Kasi ang ating Diyos makapangyarihan sa lahat. Amen. Wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Ganun po ang ating dapat na maging pananampalataya. Ang Diyos po natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na hanggang ngayon ay nagpapagaling ng lahat ng mga sakit at mga karamdaman at walang imposible sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, yung ating mga prayer request po, bigyan na po natin ng pagkakataon at pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po ang sakit karamdaman ng tao. Sige po, pag-pray po natin itong mga may cancer. Brother Delwin Balcos na may colon cancer. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, colon cancer, inuutusang mawala. Sa katawan ni Brother Delwin Balcos, sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa kanyang katawan. Sa dugo ni Jesus,
ipagkaloob ang kagalingan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sister Judith Teus Ribo, blood cancer naman po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, blood cancer, inuutusang mawala sa katawan ni Sister Judith Teus Ribo. Sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa kanyang katawan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Mirna Lagrosa na may psoriasis, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, psoriasis, inuutusang mawala. Sa katawan ni Mirna Lagrosa, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Sa buong katawan ni Mirna Lagrosa, be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Ethan Miguel, pakipray po si Brian Miguel sa kagalingan para sa buong katawan. At kung ano po ang pinagmumulan ng dry mouth at dry eyes. Sige po, pagpray po natin si Brian Miguel. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, dry mouth, dry eyes, inuutusang mawala sa katawan ni Brian Miguel. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa mga mata at sa bibig, sa buong katawan ni Brian Miguel. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, kumustahin niyo po si Brian Miguel, kung ano po naramdaman niya dito po sa ginawa nating commanding prayer para sa kanyang dry mouth at dry eyes. Sige po, ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, sumabay po kayo ngayon sa ating gagawing commanding prayer. Magtaas po kayo ng inyong kanang kamay. Tapos po, sa pananampalataya, utusan po natin yung mga sakit karamdaman na nasa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan. Sige po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed and be restored. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Makikibalita po tayo sa ating mga ka-Bible study. Makapagbigay po sana kayo ng update dito po sa programa kung kayo po'y tumanggap ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo. Instant healing po ba yan or gradual healing? Yan po ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Jesus. Gawa po tayo ng short video testimony para maipamalita natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kagalingan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Tayo po ay dadako na po doon sa pangalawang segment ng ating programa, ang talakayan at kwentuhan with Brother Willie Santiago, pagkalipas po ng short video na ito. Tama bang sumangguni sa mga manghuhula ang isang Kristiyano? Sahin po natin ang sagot sa Levitico 19:31. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Ito po ang sinabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Pinagbabawal po niya ang pagsangguni sa mga
manghuhula. Bakit po sa Levitico 20 at 6, ang sino mang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Ito po ang dahilan kaya ipinagbabawal po ng Panginoon ang pagsangguni sa mga manghuhula. Kasuklam-suklam po ito sa Panginoong Diyos. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Muli po, magandang gabi sa lahat po ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating segment, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. At sa gabi pong ito ay muli po nating makakasama si Brother Edwin Santiago. Pabatiin po natin siya. Brother Edwin, magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ngayong gabi tayo po ay magkakasama. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Okay, Brother Edwin, at tayo ay mag-umpisa na dito sa ating magiging talakayan. At dito natin sagutin yung mga naipadalang katanungan sa atin last time, Brother Edwin, kasi sabi ko doon sa mga nakasama sa ating nakaraang Bible study, yung kanilang mga katanungan ay ating sasagutin sa mga darating na mga gabi ng ating Bible study. At maganda na ngayong gabing ito ay dito natin mabigyan ng pagtalakay. Dito natin masagot yung isang tanong na ito na ating tinanggap. Sige, Brother Edwin, pakibasa mo nga yung tanong na yon, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Ito pong tanong na to ay galing kay Dodong Onyot. Sabi niya po dito, okay po, ito po yung tanong ko na iiwan ko na lang dito, Brad Willie. Sabi niya, ito po yung kanyang tanong. Ako po kasi ay may asawa sa loob ng iglesia. Kasal po kami sa loob ng iglesia ngayon. Hiniwalayan po ako at nakisama na sa ibang lalaki. Ito po yung gusto kong masagot. Ano ba ang magiging sitwasyon ko? Manatili ba na walang asawa or mag-asawa uli, Brother Willie? Yun po yung kanyang tanong na iniwanan.
Ayan. At nababasa na rin ang ating mga ka-Bible study yung tanong na binasa mo, Brad Edwin, na yan ay ating natanggap nung nakaraan nating Bible study. Sana nandyan itong si Brother Dodong Onyot. Kung siya nakikinig, nanonood, mag-comment siya dyan, mag-message siya dyan. Kasi meron lang akong napansin dito sa kanyang tinatanong, Brother Edwin. Ano po yun, Brother Willie? Sabi niya, siya may asawa sa loob ng iglesia at kasal sa loob ng iglesia. Hindi naman niya nabanggit kung anong iglesia yon, Brother Edwin. Opo, wala naman pong binanggit na specific kung anong iglesia po. Oo, kaya ako ang aking panawagan, kung nandyan yung nagtatanong na si Brad Dodong Onyot, pwede bang malinaw mo kung anong iglesia yung binabanggit mo rito? Kung saang iglesia kayo kasal? Kasi kung aking ipe-presume na yan ay MCGI, Brother Edwin. Opo. Ang aking kasi sa MCGI, karanasan, ewan ko lang kung karanasan din ng ibang mga nandyan sa ating mga ka-Bible study, mga closet exiters, meron kasing akong alam na mga kinasal noon sa MCGI, noong kanilang i-verify yung kasal nila, ay hindi pa pala naipasok sa Brother Edwin, sa NSO ba yun? Opo, sa pagkakaalam ko po, Brother Willie, sa muna, Civil Registrar Office ng Oo, municipality. yun. Oo. Kasi nung sila naghahanap ng marriage certificate, nahirapan yung mga kakilala ko Nahirapan silang makakuha ng kopya ng marriage certificate nila. Kasi yung palang pagkakasal na ginawa, natambak lang sa opisina, Brother Edwin. Hindi po nilakad, hindi po inasikaso. Hindi na asikaso. Ayun ang nangyari. Kaya, yun ang ating dyan. Yung ating pwedeng maisagot dito sa nagtatanong sa atin na kung yung kasal na binabanggit niya, yan ba ay legit, Brother Edwin? Opo. Kasi kung halimbawa, kinasal nga sa loob ng iglesia, kung yan naman MCGI, may seremonyas na ginawa, yung palang mga dokumento naman nandyan lang sa opisina ng MCGI at hindi naman pala na ipasok diyan sa yung sinabi mo, yung Civil Registrar Office po. Ay sa munisipyo yan, di ba? Munisipyo. Opo. O tapos ang munisipyo magfo-forward naman sa sa NSO, di ba? Tama po. Ayun, kung mainam kay Brother Dodong Onyot, paki-check mo kung yan bang sinasabi mong kasal ninyo sa iglesia, kung yan na sa MCGI, meron bang marriage certificate? Yan ba may tatak? Brother Edwin? Opo. Para yan masabi nating yan talaga ay legit. Talagang certified. Oo. Para at least yung iniisip nitong nagtatanong sa atin na kung legal ba yung kanilang kasal. Kasi marami kasing mga kasal, Brother Edwin, pagka sinuring mabuti hindi pala totoong kasal, Opo. Kumbaga lumalabas, kasal-kasalan lang po. Yes, oo. Kaya mas magiging madali kapag itong nagtatanong sa atin na si Brother Dodong Onyot ay magawa niya munang ma-verify kung talagang yung kasal nila sa iglesia na binabanggit niya talagang maayos yung dokumento. Kasi nga dahil matagal ako sa MCGI, meron akong mga karanasan, mga lumapit din sa aking mga kapatid
Yun ang kanilang naging problema. Noong sila'y nangangailangan ng marriage certificate, Brother Edwin, Opo. kaya pala sila hirap na hirap makakuha ng dokumento, kasi yung palang kanilang mga papel, natambak lang doon sa opisina at yung naglalakad noon, napabayaan, Brother Edwin, hindi naasikaso. So lumalabas yan, Brother Willie, yung kasal hindi authenticated kasi walang walang record ang civil register, walang record ang National Statistic Office. Yes. So, hindi legit ang kasal. Yes, oo. At dapat din kasi makita yung bang mga pangalan na nailagay doon, talagang yun ba talaga ang totoong pangalan, di ba, Brother Edwin? Tama po, kasi po may mga pangyayari na mali yung middle initial, mali yung edad. Ano po, ganyan po yung mga mga nangyayari minsan pag talagang hindi tiningnan yung marriage contract bago pirmahan nung kinasal. Nagiging invalido po yung kasal. Lalo na yung walang dokumento, Brother Willie. Yes. Kaya sana nga itong nagtatanong sa atin, kasi natatanda ako last time siya nagtanong, sana nandyan siya at nanonood. O kung hindi man ngayon niya mapanood ng live, recorded, mapanood niya itong ating pagsagot at kung meron siyang magagawang follow up at yun nga, kung yung tinatanong natin na yun bang papeles, dokumento talagang nasuri niya na talagang yan ay legal talaga, Brother Edwin. Saka tayo ngayon makakasagot doon sa kaniyang mga tinatanong, no? Opo. Oo, kasi diyan pa lang sa binanggit niya ritong kasal sa loob ng iglesia, doon pa lang nakulangan na ako kung anong iglesia yung binabangkit niya, no? Tama po, wala pong specific na na iglesyang binabanggit na pangalan. Oo, kaya ako sinasabi ko kung sa MCGI yan, ganun, may karanasan ako sa MCGI na may mga kinasal sila nung araw dahil mas wedding ang ginagawa dyan sa MCGI, Brother Edwin. Opo. Yung maramihang pagkakasal, Sabay-sabay po yung mga mga kakasal. Oo, dahil nga ganun ang pagkakasal, tambak yung mga papeles. Kaya ang nangyari, hindi naman pala nalakad agad noong tagalakad nila. Kaya eto na yung mga kinasal at asang-asa na meron silang mga marriage certificate na mahahawakan, nahirapan sila kasi nagka-problema pala mismo sa MCGI, Brother Edwin. Opo, ibig sabihin hindi nila i-final. Munisipyo. Yes. O ngayon, puntahan po yung kanyang sinasabi na yung kanyang asawa na babae ay hiniwalayan siya dahil nakisama na sa ibang lalaki. Brother Edwin? Opo, Brother Willie, tama po. Oo, yun ang kinikwento nitong Brother Dodong Onyot na kaya sila nagkahiwalay ng kanyang misis. At yun nga, Brother Edwin, kaya ako hirap na magpayo. Kasi hindi naman sinabi ko sila may mga anak, di ba, no? Opo. Oo, kasi nung nakaraan kasing Bible study, may paksa akong tinatalakay, pumasok naman nga itong nagtatanong. Sabi ko, hindi ko pwedeng ihinto yung aking paksa para dyan sa kanyang tinatanong. Iwan mo na lang kako yung tanong mo dyan at sasagutin ko sa susunod. Opo. Ayun nga, iniwan nga yung tanong, nag-iwan nga ng tanong. Kaya lang, Brother Edwin, noong nung basahin mo na at akin nga bigyan ng pansin, sabi ko, kulang-kulang, hindi buo, hindi naman kinumpleto yung impormasyon, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. At saka po mahirap sagutin, Brother Willie, kasi una-una, baka mamaya, yun naman nagtatalong ang mayroong ginawang hindi tama, kaya yung kanyang asawa, nag-asawa ng iba, Brother Willie. Yes, yun nga, yung aking dito.
Kaya ako parang bantulot na kumbaga sagutin ng tuloy-tuloy, Brother Edwin, dahil may mga hinahanap ako meron akong mga tinitingnang mga anggulo. Kasi kung halimbawa, nagkahiwalay na, at ang sitwasyon ni merong mga anak, i-consider natin yun di ba? Opo, dahil kasama yun sa pamilya po yung mga anak. Yes. Kaya iba yung ating magiging payo. Opo. Kumbaga, dahil may anak, ito ang ipapayo natin, na kung pwede namang yung naging problema ninyong mag-asawa ay pwede pang maayos, di ba? Dahil meron kayong isa sa alang-alang na mga anak. So, yun, pwede nating ibigay yung ganong pagpapayo kung meron silang anak, di ba? Tama po. Walang binanggit, Brother Edwin. Kaya mahirap tayong magbigay ng sagot o payo ngayon yan, Brother Willie. Kasi, kumbaga sa sakit, Brother Willie, hindi natin identify yung sakit kaya hindi natin mabigyan ng tamang gamot tsaka tamang dosage. Yes. So, yun nga ang ating dito. At siguro magtanong din tayo dito sa ating mga kasama, dito sa mga viewers natin kung sang-ayon sila doon sa ating analysis na nahihirapan akong magbigay ng payo ng sagot dito sa nagtatanong kasi meron ngang mga kakulangan, merong mga impormasyong hindi na ibigay, Brother Edwin. Opo. Sige, baka gustong mag-comment ng ating mga kasama dyan, lalo kung kayo may mga asawa. Yang kasing pag-aasawa, Brother Edwin, talagang yan maselan, di ba? Opo, hindi po yan basta-basta dapat pinapasok. Oo, yung sinasabi noong araw na lalagay sa tahimik, Brother Edwin. Parang malayo ho yata sa katotohanan yung lalagay sa tahimik. Pag nanonood ako nung araw sa mga palabas sa TV, bata pa tayo noon ayun ang mga ginagamit na salita. Tatay, nanay, ako huy lalagay na sa tahimik. Ang ibig pala sabihin doon mag-aasawa, Brother Edwin. Opo. Ayun, pagka ngayon pinag-aralan mo kung talagang yung pag-aasawa ay paglagay sa tahimik, tanungin natin tong ating mga ka-Bible study. Kayo ho ba'y naniniwala at sumasang-ayon na yung pag-aasawa ay paglagay sa tahimik o paglagay sa magulo? Sige nga, para isalin natin, Brother Edwin, yung ating mga Bible study sa Facebook at YouTube. Sige, Brother Edwin, ikaw ang sa kanila. Baka pagka ikaw may magbigay ng mga sagot, mag-komento dyan. Sige, Brother Edwin, anyayaan mo sila. Sige po, yun pong ating mga kasama sa YouTube at Facebook ay inaanyayahan po namin kayo na kayo po ay magbigay ng inyong comment. Pakichat nyo lang po ang inyong comment. Ang ating pong tanong na iniwanan ni Brother Willie, naranasan nyo na po ba yung buhay na tahimik ng kayo po ay mag-asawa? Kasi po ang sinasabi nun, pag mag-aasawa, magpapaalam sa magulang, ang sinasabi kami po ay lalagay na sa tahimik. Diba, Brother Willie? Ang tanong, kayo po ba natahimik na mula nang kayo mag-asawa? Pakibigyan nyo nga po kami ng sagot, mga kasama sa Facebook at YouTube. Iintayin po namin ang inyong sagot at amin pong babasahin. Oo, yun. Sige, mag-participate sana itong mga ka-Bible study natin sa Facebook at YouTube. Kung anong pag-aasawa ba talaga, yan paglagay sa tahimik o paglagay sa magulo. Alam mo, Brother, pag-uusapan natin yung pag-aasawa. Alam mo ba na matagal na panahon na ang pag-aasawa ipinagbawal yan sa MCGI, Brother Edwin? Opo, mahigpit pong ipinagbabawal yan. Oo, 1990, noong
tayo ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan dyan sa grupo na yan. Ha? Hindi pa MCGI ang gamit na pangalan. Ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligi at sa Liga ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Di ba, Brad Edwin? Opo. Yan pa lang ang pangalan na ginagamit nung araw sa grupo na yan ni Brad Eli. Ay, may sumasagot, Brad Edwin. Ayan po, galing po kay Brother Willie, basahin ko lang. Galing po Sige. kay Dan Mark Lopez. Paglagay po sa magulo. Galing po kay April Kayog. Tahimik po pag di kasama ang biyanan. Naloko na. Isa pang problema yan. That's another issue, Brother Willie. Paglagay po sa tahimik, ayan. Sabi po ni Ethan Miguel. Aba, congratulations. Oo. You're the one. Ayan po. Sige po, pakibigyan nyo lang po ang inyong mga komento. Meron pa rito, Brad Edwin, sa ano yata to, sa YouTube ba ito? Opo, Channel S. Oo. Tahimik siguro kung hindi bungangera yung asawa. Nako. Alam mo, Brother Edwin, ako may mga nababasa ako sa social media na pagdating din sa pag-aasawa. Natawa ko, Brad Edwin Natawa ko doon sa nabasa ko. Ano po yung nabasa nyo na yan, Brother Willie? Bakit daw pagka ikaw ay kukuha ng lisensya sa LTO, may expiration? Opo. Kung 10 years or, dati po, 5 years, ngayon 10 years na po . Pagka ikaw walang mga violation, di ba? Opo. Ma-issuehan ka ng 10 years, di ba? Opo. Nung ako kumuha ng lisensya sa LTO sa pagmamaneho 10 years yung inisyo sa akin, Brad Edwin Opo, ako din po, ganun din po ang nai-issue sa akin ng LTO, Brother Willie. Pagka walang violation, di ba? Pagka mayroong mga violation, ang alam natin mga 5 years lang, di ba? Opo. Ayun, yun yung nabasa ko sa social media. Bakit ganon? Yung driver's license, kailangan mong i-renew, di ba, Opo. Tapos gayon din naman yung mga IDs, kagaya doon sa passport. Brad Edwin, Opo, may validity po yun Oo, may validity. Kailangan i-renew mo. Bakit nung tingnan ko yung aming marriage contract, ba't hindi na i-expire, Brad Edwin? Opo, wala pong nakalagay na expiration date. Ang nakalagay lang doon, Brother Willie, kung kailan kayo ikinasal. Pero yung expiration date, wala pong nakalagay. Yun yung nabasa ko sa social media. Para daw pagdating sa marriage contract, ba't hindi nilagyan ng validity? Ng expiration date, Brother Edwin? Lumalabas yan, Brother Willie, parang walang hustisya. Yun nga kahit ako di ba ako sa aking sitwasyon, Brother Edwin, di ba ito namang aking kwento ng buhay, ito open book naman yan, bukas na aklat naman yan, di ba, Brother Edwin? Opo. Dahil nga nagka-problema ako noong ako ay mag-exit sa MCGI, ang pinakamabigat na problema na aking dinanas nung ako'y mag-exit, yung mawasak, masira ang aking sariling pamilya. Dahil nga yung pangasawa ko sa MCGI, sekretarya ni Brad Eli, ang pinagkakatiwalaan ni Brad Eli sa pananalapi, di ba, Brad Edwin? Opo. Ayun. Nung ako'y magpasya na ako'y mag-e-exit at tumitiwalag na sa samahan, hindi nila pinayagan na ako'y maka-exit ng maayos. Kailangan talagang yung aking pamilya galawin. At yun nga, nahawakan nga yung nanay ng aking mga anak. At yun nga ang nangyari.
Bagamat pinapayagan ko naman yung nanay ng aking mga anak na siya magpatuloy dyan sa samahan, dumalo pa siya at ako naman ay magpo-focus na lang sa hanap buhay at para sa pamilya, hindi pa rin gano'n ang nangyari. At yun nga, kailangan yung aking mga anak ay alisin sa aking piling at ilayo, Brother Edwin, dalihin sa abroad. Alam mo naman ang kwento, di ba, Brother Edwin? Opo, hindi naman po yan lingid sa aking kaalaman, Brother Will. Oo, kaya nga noong ito maikwento ko doon sa Broccoli TV, nadinig nila yung kwento ng aking buhay na 2 linggo. Magkasama tayo ng Brother Edwin, 2 linggo. Ginawa natin yung tayo ay nasa airport, 5:00 ng madaling araw. At lahat ng mga eroplanong galing Singapore ay ating inaabangan dyan sa may Diosdado Macapagal Airport, Brother Edwin. Opo, sa may Clark. Sa may Clark, mula 5:00 ng madaling araw hanggang 6:00 ng gabi. Mga kabayo study. Para lang yung aking mga anak, kung sila'y uuwi dito sa Pilipinas, bagamat walang katiyakan, Brad Edwin, na sila nga ay babalik. Sinaga ko pa rin, kasama ka pa na mag-abang tayo sa airport. Pero, ganun, Brother Edwin, yung 2 linggo na yun, walang nangyari, di ba? Walang bumalik na mga bata. Opo, wala po tayong nakita kahit anino ng mga bata na ating pong inahanap, Brother Willie. Oo, kasi ano yun bago yan, tayo mismo nagpunta rin ng Singapore. Kasama rin kita, Brad Edwin, di ba? Opo, nung mabalitaan po natin na nasa Singapore yung mga bata, agad po tayong lumipad at nang makarating tayo sa Singapore. Pero hindi po tayo pinalad na makita sila. Oo, bagamat nandun tayo sa kanilang lokal, sa Singapore, Opo. hindi tayo nakapasok dahil talagang nakaharang na sila, di ba? Opo. At itinago talaga sa akin yung mga anak. Kahit yung nanay nung aking mga anak ayaw din akong kausapin. Hindi rin ako hinarap. Kaya ako, mga ka-Bible study, sa puso ko, lahat naman ginawa ko para yung aking pamilya kumbaga nag-effort naman ako, Brother Edwin. Pinakita ko naman yon. Gumastos ako, makarating ng Singapore, para ma-recover ko yung aking pamilya, yung aking 2 anak, sila Eileen at Limwell. Pero, hindi pinalad tayo na sila'y makita at makausap ko sa Singapore. Di pag uwi natin ng Pilipinas, dahil sila'y mga tourist sa Singapore, alam naman natin na kailangan nilang makabalik din dito sa Pilipinas, para hindi sila mag-overstay. Kaya, ang ginawa natin, 2 linggo tayo na nagbantay diyan sa sa airport, diyan sa Macapagal Airport. Lahat ng mga eroplanong galing Singapore ay ating chine-check kung sila nga ay sakay ng eroplano, Brother Edwin. Opo, ganun nga po. Pero natapos yung 2 linggong paghihintay, talagang walang bumalik kasi na-inform ako, Brad Edwin, wala pala Singapore, tumuloy na ng ibang bansa. Hindi na po bumalik ng Pilipinas. Hindi na. Po ng ibang bansa po. Lumipat na ng ibang bansa. Kaya nung ito madinig sa akin, Brother Edwin, do sa Broccoli TV, kaya ako'y nagpapasalamat dyan sa Broccoli TV. Marami tayong mga kaibigan dyan na nakilala. Opo. Nung ako'y mag-guest at madidig nila yung kwento ng buhay ko. By Brad Edwin, maraming nag-message sa akin, Brother Willie, pinaiyak mo kami. Sabi Brad Edwin sa akin ng mga nag-message Opo, marami nga po nag-comment at nakita nila yung inyong dinanas, Brother Willie. Oo, sabi nung mga nag-message sa akin, mga tatay din kami, Brad Willie. Alam namin kung ano talaga ang masakit para sa isang tatay. Pagka ang anak mo na ang sinaling, pagka anak mo na ang involved, talagang kahit ikaw ay tatay, lalaki, talagang mapapaiyak ka sa sama ng loob, sabi nung mga nag-message sa akin, Brother Edwin. Opo, dahil dyan po, Brother Willie, nakita ng mga exiters na kayo pala isang
ama na mapagmahal sa anak. Yun ang ano raw, kumbagay, dahil maraming sinabi sa MCGI against me, against my person, talagang ako'y minarka nila na masamang tao, salbahe, di ba, ano, malupit na asawa, malupit na ama. Nung mapakinggan nila yung kwento, Brother Edwin, silang lahat nagulat. At pagkatapos nun maraming ang humingi sa akin ng sorry. Maraming humingi ng tawad sa akin dahil naging unfair kami Brother Willie, sa'yo. Kasi hindi pa namin nadinig ang panig mo, hinatulang ka na namin. Kasi yun ang sinasabi sa amin Linggo-linggo ba naman prayer meeting, pagsamba, pasalamat. Puro pangalan mo binabanggit noong mga panahon na yung Brother Edwin. Opo, kaya nga po malaking bagay din Brother Willie na kayo po ay na anyayahan sa Broccoli TV para po yung inyo namang side ang marinig ng mga kapatid na naniwala na kayo po ay masamang tao. Oo, yun nga Brother Edwin, dahil nga dyan sa aking naging desisyon na umalis sa MCGI, yun ang nangyari naman. Yung aking pamilya na aking pinapahalagahan, yun ang ginawa ng hindi maganda, para ako'y masaktan, para ako ay masira, para ako ay huwag magkaroon ng kredibilidad dyan sa mga miyembro sa MCGI. Ngayon, kaya natin napag-uusapan yan kasi nga Brother Edwin, isang panahon, bawal yung pag-aasawa na yan, di ba, sa MCGI? Opo, mahigpit po yung ipinagbabawal sa mga manggagawa, Oo. sa mga KNP, tsaka doon po sa mga binata na nagbabalak mag-asawa, Brother Willie. Nagbabalak pa lang. Oo, kaya nga ikaw hindi ka agad nagpabautismo dahil alam mo yung turo na yan ni Brad Eli, di ba? Bawal mag-asawa. Opo, kaya nga po ako bago umanib, nag-asawa muna ako, Brother Willie. Dahil 14 years muna lumipas 14 na taon bago ikaw nagpabautismo sa MCGI. Opo. Ngayon, ang punto natin dito, Brother Edwin, yung pinagbawal ang pag-aasawa na yan, bawal doon sa mga miyembro. Pinagbawal ni Brad Eli sa mga manggagawa, sa mga miyembro. Pero pagdating sa mga kamag-anak ni Brad Eli, sa kanyang sariling pamilya, yung ipinagbabawal niyang mag-asawa'y pwede sa kanyang mga kamag-anak, Brad Edwin. Pwede. Yan nga po ang Brad Billy. Yun nga po ang isang injustice na nangyari po dyan sa samahan na yan. Kapag miyembro, bawal. Kapag kamag-anak at malapit kay Brother Eli, approve without thinking. Yes. Kaya nga, noong si Brad Eli umamin na sa kapatiran. Sabi ni Brad Eli, mga kapatid, meron akong lihim. Aamin na po ako sa inyo. Ikakasal ko na po si Brad Daniel. Kasi 7 taon na rin naman sila nagsasama, Brother Edwin. Opo, tsaka Brother Willie, obligado na kasi marami na pong nakakakita, nakakapansin na si Kuya may kalibin Oo, marami na nakakakita Lagi niyang kasama yung babae, di ba? Sa loob ng kwarto, nagsasama na sila. Kahit sa hotel pa yan, kahit sa barko. Pagka kami nag-sea travel, nandun na rin yung babae sa kwarto kasama na rin ni KDR tapos yan nga, marami ng mga miyembro nakakakita. Pag naman yan naire-report kay Brad Eli, si Brad Eli naman abot naman ng pagtatanggol. Minumura pa yung mga nag-uusap tungkol dito kay KDR. Sabi pa ni Brad Eli, mga mahadera, mga chismosa kayo, magsilayas kayo dito sa iglesia.
Hindi pa kasi Brother uso Eli. hindi pa kasi uso ng Brother Willie yung Marites kaya mahadera ang ginagamit ni Brother Eli ng phone. Oo, oo. Yun nga, tapos pagdating ng 2002, sabi ni Brother Eli, mga kapatid, meron po akong aaminin sa inyo, na lihim, ikakasal ko na po si Brad Daniel dahil 7 taon na rin naman po sila nagsasama eh. That was 2002, Brother Edwin. Opo. 2002, aatras ka na 7 taon, ang patak ay 1995. Pasok. Oo, 1995 pa lang, meron na palang ka-live-in yung si KDR. Kaya hindi na ako nagtaka nung mga bandang 1996, 1997, yung kanyang kapatid na babae, nag-asawa na rin. Opo, sumunod na rin po eh. Oo, kasi nauna yung kanyang kapatid yung kanyang kuya, di ba? Mhm. Kasi kaya ko naman nalaman na yung kapatid niyang babae, mag-aasawa na rin. Dahil nga ako may malapit kay Brad Eli, pati yun ano sa akin ni Brad Eli, na ikwento sa akin na pinag-aaralan ko nga ka Brad Willie kung ipapadala ko sa Hong Kong itong ang kapatid ni KDR. Kasi lumalaki na ang tiyan, buntis. Sabi ni Brad Eli sa akin. Oo, ibig sabihin Brother Willie, hindi pa kasal, nabuntis na. Yes. Makikita ng mga ka-Bible study natin, Brad Edwin, kung gaano kami kalapit ni Brad Eli. Kung gaano kalaki tiwala niya sa akin. Opo. Kasi mismo yung pagbubuntis ng kanyang pamangking babae, alam ko nabanggit sa akin ni Brad Eli, pati plano. Balak ko nga Brad Willie, padala muna sa Hong Kong Bakit naman sa Hong Kong? Para maitago yung pagbubuntis, lumalaki na yun dyan At least sa Hong Kong, ilan lang ang makakaalam na buntis nga Ito ang kapatid ni KDR. Opo, kasi noon yung Hong Kong ang ginagawang anuhan pagka merong mga itatago ipadadala sa Hong Kong, Brother Willie. Nung panahon kasi na yon, ang mga nag-a-abroad na mga miyembro sa MCGI, madalas at marami sa Hong Kong, Brother Edwin. Opo. Alam ko naman yung galawan ng pamilya ni KDR noong, ito na nga, lumalaki na siya noong kanyang kapatid na babae. Nadyang umiiyak yung kanyang nanay. Yung nanay ni KDR. Tapos si KDR naman nakita ko pasuntok-suntok pa yan sa pintuan ng ng lokal doon sa Muñoz. Opo. Yung sinusuntok-suntok niya, yung masama loob niya, suntok-suntok. Parang di niya matanggap na yung kanyang kapatid na babae buntis. Kaya alam ko may nangyayari sa pamilya nung panahon na yun kahit na hindi sila nagsasalita. Si Brad Eli nagsabi na sa akin Tapos noong magsabi si Brad Eli na ikakasal na niya si KDR noong 2002, dahil 7 taon nang nagsasama, by 1995, si KDR pala nakikipag-live-in na. Kaya malakas ang loob ng kanyang kapatid na babae na mag-asawa na rin. Kasi nauna pala yung kuya niya. Naloko na. Opo. Kumbaga sa Brother Willie, pinauna lang niya yung kuya niya pero nakaplano na nakaprogram na yung Brother Willie. Oo. At yun nga, dahil mag-asawa na si KDR, inihayag na ni Brad Eli noong 2002, ano ang nangyari? Di yung mga kasama ni Brad Eli, yung mga MIC na yan, yung mga KNP ngayon, talagang nagsunod-sunod na ang pag-aasawa, pagpapakasal. No? Kaya nga ang ginawa dyan nag-mass wedding sa Apalit, Pampanga. Kung alam ng ating mga ka-Bible study, sige, mag-comment din kayo na parang nagkaroon ng Santa Cruzan diyan sa Pasalamatan, Brad Edwin. Opo, ipinarado sa Pasalamatan po yung mga ikakasal. Oo, yung mga MIC, kahit mga may asawa na, kinasal ni Brad Eli. Para ang nakita ko kasi doon, pag marami yung mga ikakasal, hindi masyadong mapagtutuunan ng pansin si KDR. Di ba, Brad Edwin? Opo, para hindi ma-highlights. Para basag lang yung atensyon, di ba? Opo, hindi ma-focus.
Oo, yun talaga yung nakita ko na yung pinagbabawal ni Brad Eddie na bawal mag-asawa, mahigpit lang siya sa iba, sa mga miyembro, sa mga hindi niya kakilala. Pero pagdating sa kanyang mga, ayun, mga pamangkin, tapos yung mga malalakas kay Brad Eddie, kasi alam nyo, yung palakasan sa iglesia, ano yun eh, talagang meron, Brother Edwin, Akala, palakasan. akala ko po sa gobyerno lang meron, pati pala sa iglesia meron din. Oo, palakasan kitang-kita ko dun eh. Meron diyang mga nagiging ano, yung mga nakapag-asawa, hindi dumaan sa suspension. Hindi nasuspindi kasi malakas doon sa MIC, sa KNP. Yun ang nag-abogado. May backer. Yun ang nag-backer kay Brad Ely. Kaya lusot yung manggagawa. Hindi yun na nasuspindi. Palakasan talaga. Kahit naman sa mga manggagawa yung mga masisipag, yung mga nagpupulong, nagba-Bible study, nagdodoktrina. Hindi na po promote, hindi tumataas ang ranggo, Brother Edwin. Bakit po? Palakasan nga eh. Yung mga hindi naman deserving, yung mga bolero, yung mga sipsip, yung mga magagaling magpasok ng pera. Yun ang mga napo-promote, Brad Edwin. Mga kolektor. Oo, yun yung nakita ko na talagang palakasan system diyan sa grupo na yan, sa iglesia na yan. Nakita ko yun, kung sino yung mga pagod, mga hirap, sila yung nagtandaan na hanggang doon lang sila, hindi na sila umasenso. Pero yung mga bagong dating na mga dumikit dito kay KDR, dumikit sa mga KNP, mga nagpaalila, mga sumipsip, sila yung mga nakita kong mga si Asenso. Nakita ko yung video nila, mga nagsasayawan, Brad Edwin, sayaw-sayaw, di ba? Opo. Kilala ko yung iba doon eh. Yung isa nga doon humahati lang sa akin nung araw at ayaw na nga magpatuloy eh. Gusto ko na ikang tumigil sa pagmamanggagawa, Brad Willie. Bakit naman ka ako, Brad? Kasi parang hindi naman ako para dito. Kasi alam ko naman yung kakayahan ko. Sabi niya, basahin ko Biblia. Di ko nga matandaan yung mga binabasa ko na yan eh. Tapos ngayon nakita ko sasayaw-sayaw at na-promote pa. Pinromote pa ni KDR. Naloko na. Talagang may palakasan po talaga sa loob. Sabi ko aminado sa akin na siya gusto na mag-quit. Kasi alam ko hindi ako para dito Wala akong kaloob para sa pagmamanggagawa. Tapos ngayon makita-kita ko nagsasayaw-sayaw. Katropa ni KDR sa sayaw-sayaw. Sabi ko, yan ang pinagbuti nyo pagsasayaw. Opo. Tapos nakikita ko pa, Brad Edwin, yung mga may sakit, dinadalaw, sa halip na gawin yung nasa Biblia na pahiran ng langis, ipanalangin, sinasayawan, Brad Edwin. Opo, tingin ko naman, Brother Willie, habang sinasayawan nila yung may sakit, nakukonsubi sa kanila. Siyempre, may sakit, gusto tahimik, di ba? Tapos pupuntahan mo sa bahay, kakantahan at sasayawan, di ba? Sabi ko talagang ito mga ito yung nasa Biblia, ayaw gawin, ayaw sundin. Ang nakasulat, pag may sakit, dalawin, pahiran ng langis, at ipanalangin para gumaling. Hindi kakantahan at sasayawan, Brother Edwin. Opo. Saan kaya nila nabasa yung ganung kailangan sayawan yung may sakit, Brother Willie? Yun nga. Ayun, kaya tayo Brother Edwin, napag-usapan natin yung tungkol sa pag-aasawa. Kasi nga ito nagtatanong sa atin, may problema tungkol sa kanyang sa kanyang relasyon sa kanyang asawa dahil yung kanyang asawa hiniwalayin siya at sumama na sa ibang lalaki. Ngayon, gusto nating sagutin to, Brad Edwin, kaya lang kulang pa yung impormasyon. Opo, kailangan talaga kompleto yung detalye po. Oo, siguro ito ipagpatuloy natin, Brad Edwin, na sagutin yung tinatanong ni Brother Dodong Onyot kung ma-provide na niya yung ating mga
hinihingi pa na impormasyon. Kasi mahirap namang sumagot, Brad Edwin, nang hindi naman kumpleto yung yung tanong di ba? Para makumpleto natin ang sagot, dapat kumpleto ang tanong, Brother Edwin. Opo, tsaka para makapagbigay po tayo ng tamang sagot, tamang payo, kailangan alam din po natin yung buong kwento, Brother Will. Yes, yes. Kaya yun, Brother Dodong Onyot, inumpisahan na nating yung inyong tanong ay mabigyan ng pagkakataon dito sa programa. Kaya lang nakakita po ako ng mga kakulangan na hindi po buo ang picture Kaya kung pwede, yamang ito naman po ay inyo na pong tinatanong dito sa programa, kung pwede lang kumpletohin nyo po sana ang impormasyon nang yan po ay masagot natin ng kumpleto rin. Kasi consider ko po kung kayo ba'y may mga anak dyan sa inyong asawa na humiwalay sa inyo dahil sabi nyo po ay sumama na sa ibang lalaki. O tapos, yun ubang kasal sa iglesia, kung sa MCGI po ba yan? Meron ba kayong dokumentong hawak na talagang legal po yung naging kasal? Di ba, Brother Edwin? Opo, tsaka Brother Willie, yung huli niyang tanong, medyo, medyo sensitibong sagot dahil ang sabi niya, kasi po, yun talaga yung gusto niya masagot, Brother Willie Ano ba ang magiging sitwasyon ko? Mananatili ba ako walang asawa o pwedeng mag-asawa uli? Ayun, bagamat maganda nga masagot natin yung tinatanong na yan at pero pagka yung mga tinatanong natin, Brother Edwin, kung sakaling masagot nga niya, kung yung bang dokumento ng kasal na hawak niya, yan ba verified na yan talaga ay authentic, yan ba talaga legal, di ba? Opo. Kasi pagka hindi naman pala yung pag-aasawa, yung kasal na ginawa, dahil nga may karanasan ako sa MCGI na natatambak lang yung mga papeles, dokumento sa opisina, hindi naman na ipo-forward sa tamang ahensya, Brad Edwin, di ba? Opo. Doon pa lang, makikita mo na kung siya yung bang kasal niya valid, di ba? Opo, tsaka ngayon, Brother Willie, madali naman po yung ma-verified dahil ang NSO naman po ay meron silang online, kaya sa online po ay pwede na ma-verify kung meron bang records ang National Statistics Office ng kanilang kasal, Brother Willie. Oo, tama yun. At siguro, i-hold lang muna natin yung tanong na yan at balikan natin sa susunod, Brother Edwin, para kung sagutin natin kumpleto na. Kasi talagang komplikado ang pag-aasawa, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya nga, pinapayuhan din natin yung ating mga kasama rito, na yung pag-aasawa, wag basta-basta papasukin yan kung hindi naman nakahanda, Brother Edwin. Opo. Si Brad Eli nga, nung araw, meron pa siyang sinasabi, papayagan ko lang kayo na mag-asawa, pag meron na kayong savings, at least 100,000 pesos sa bangko. Opo. Nung araw, Brad Edwin. Ganon. Yun ang requirements, Brother Willie. Kaya ako nag-ipon talaga ako nung Brad Edwin. Talagang may bala ka, Brother Willie. Oo, talaga pinag-ipunan ko yan. Oo. Oo, kasi nga, dahil nag-aasawa na nga yung mga kasama ko Oo, nag-aasawa na nung panahon na yon. Sabi ko, may ipon na ba kayo? Meron na Brad Willie. Pwede na kasi sabi ni Brad Eli, pagka may ipon na at least 100,000 pesos sa bangko, papayagan na. Kaya nung panahon na yun, talagang para kami nagkakarera ng mga kasama ko sa pag-iipon, Brad Edwin. Kaya marami kong racket. Kaya marami kong racket nung araw para makaipon lang. Tapos, nitong nasa Brazil na si Brad Eli, nag-asawa yung kanyang mga apo doon, Brad Edwin. Brother Willie, yun nga po yung itatanong ko, naunahan mo lang ako
Oo, nasilip. Ano ba nangyari, Brother Willie? Ano ba ang naging sagot ni Brother Eli nang yung kanyang mga apo, yung kanyang mga palaki nag-asawa nung sila nasa Brazil na? Yun nga, Brother Edwin, nung mabalitaan ko yun, ako'y napailing din eh. Kasi nung ako, kailangan ko pang magpakita kay Brad Eli na may ipon ako na 100,000 pesos sa bangko para lang ako payagan Kailangan na may mag-asawa. passport. Oo, may passbook. Hanggang pinakita ko kay Brad Eli na meron akong ipon na 100,000 pesos nung panahon na yun. Ha? 2000, ano kasi ako nag-asawa eh? 2003, Brad Edwin. Tama po. Oo. March 14 ng 2003. Yun, natatandaan ko pa yung araw na ako ay nagkamali. Yung araw na yung pinagsisisihan, Brother Willie. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Kaya nga, ako mismo yung nagpapayo no, sa ating mga viewers na huwag kayo magpadalos-dalos sa pag-aasawa dahil ako nga hanggang ngayon yan yung aking pinagdadaanan Brother Edwin yung kasal ko na yon na nung ako'y hiwalayan gusto ko sanang ayusin na Brother Edwin, di ba nag-file ako ng petition para mapawalang visa yung kasal. Kasi hindi na nga kami nagsasama mula nung 2009, no? 2025 na ngayon. Inaayos ko yan sa korte, dumulog ako para mapawalang visa. Kinontra naman, hinarang naman nila. Di ko nga maintindihan yung pag-iisip ng mga ito Brother Edwin Opo. Pinaghiwalay kami, tapos nung inaayos ko, nilalagay ko sa legal, kumukontra naman. Ayaw naman pumayag na kami magkahiwalay. Yung petition kinontra. Opo, nag-oppose po sila doon sa Oo, kaya magulo talaga magulo ang MCGI pagdating sa pag-aasawa, Brad Edwin di ba, nagbigay ng requirement, dapat na may ipong 100,000 pesos para payagan. Yun namang nasa Brazil na si Brad Eli, kasama niya yung mga apo niya. Nung mag-asawa na yung mga apo niya, sila Bernie, sila Bilog. Sabi ng mga kapatid, ba't si Brad Eli, kahit walang trabaho, hanap buhay itong mga apo niya, nag-asawa, pinayagan, hindi sinuspindi. Yun ikang anak natin. May trabaho naman, nagpaalam, hindi pinayagan. Nung mag-asawa, sinuspindi anak natin. Sabi ng mga nagre-reklamo. Brother Edwin. Opo. Sumagot si Brother Eli. Ano po sagot? Ano pa pakialam nyo sa mga apo ko? Bakit? Kayo ba bubuhay sa kanila? Ako naman. Naloko na. Ganon sumagot si Brother Eli. Wag yung papakialaman ng mga apo ko. Hindi naman kayo magpapakain sa kanila. Hindi naman kayo bubuhay sa kanila. Kahit pa wala silang trabaho Ako naman ang bubuhay sa kanila Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Yun po yung mabilis na tugod ni Brother Eli. Basta talaga ang nakataya, yung kabig niya, si Brad Eli, talagang laban yan. Sabi ni Brad Eli, siya naman daw ang bubuhay sa kanyang mga apo na nag-asawa kahit walang trabaho, walang hanap buhay. Ang tanong naman, saan naman kukunin ni Brad Eli yung ipambubuhay niya sa mga nag-asawa niyang mga apo? Hindi ba sa kapatiran din, Brad Edwin? Natural! Exactly! That's my point! Brother Willie, ayun, merong nag-comment. Sabi ni Joff Lecab, request ng Senomar. Ayun, yun. Salamat yan Diyan sa kay Brother Joff na yan. Yun ang gawin para at least masagot natin, Brother Edwin, sa susunod. Kasi ayoko munang sagutin ngayon itong tinatanong ni Brother Dodong Onyot kasi hindi nga kumpleto yung detalye, Brother Edwin. Tsaka may mga legal matters, Brother Willie, na dapat din consider Yes, kasi kung pigil tayo magbigay ng sagot. Kung ako kasi ang sasagot, parang si Brad Eli, Brad Edwin, madali lang yan Ano po ang magiging sagot niyo, Brother Willie? Si Brad Eli, pag may mga ganyang lapit, ganun ba? Sige, palitan mo na asawa mo. Bigyan kitang bago. Mabilis ang seleksyon. Ganun lang si Brad Eli. Oo.
Sige ka, palitan mo na yung asawa mo, bigyan ka ng bago. At saka lalo na Brother Willie, pagka yung asawa mo hindi na, hindi mo nakasama sa iglesia, hindi na kayo isa ng pananampalataya. Ang sabi ni Brother Eli noon, kung natatandaan ko di bali egang mawalan ka na ng asawa, wag ka lang mawalan ng Kristo. Oo, yan ang sinabi ni Brad Eli, di ba, sa asawa ng kapeding, di ba? Yun ang sabi ni Brad Eli. Di baling mawala ng asawa, kapatid na Minda, wag lang mawawala ng Kristo. Tama po. O pati sa akin, di ba, ganon din ang ginabi ni Brad Eli, na yang si Willie Santiago, binigay na kay Satanas yan, masamang tao yan, di baling mawala ng asawa, wag lang mawawala ng Kristo. Naloko na. Opo. Kaya yung mga Brother Willie, yung mga mag-asawa dyan lalo na yung mga babae. Parang nagkaroon sila ng passport ng lisensya Na Lumakas sa loob. Kapag yung lalaki hindi na nila mapasunod, wala yan ulit. Papalitan na ng bago. Yes. So, kaya nga, I hope maintindihan tayo ni Brother Dodong Onyot ng ating mga ka-Bible study kung sa gabing ito ay hindi natin mabigyan ng kumpletong sagot yung kanyang tinatanong, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo. Siguro, Brother Edwin, hanggang dito na lang muna itong ating magiging pagtalakay dito sa tinatanong sa atin kasi hindi naman nga nakumpleto yung tanong nitong Brother Dodong Onyot. Kung ito ay sa susunod nating Bible study, sa ating next na programa ay makapagbigay siya ng kumpletong detalye, sagutin natin ng kumpleto, Brother Edwin, yung kanyang katanungan. Okay ba sa iyo yun? Okay po. Sagutin po natin ng detalyado, Brother Willie. Oo. At meron pala, Brother Edwin, ilan na ba yung nagsabi sa akin? Brother Willie, nami-miss po namin yung prayer pagka Martes at Huwebes. Brother Edwin, may mga nakikiusap na kung pwede raw bago tayo magtapos. Nasanay daw kasi sila na pagkatapos ng programa natin, na nag-prayer tayo, sila matutulog na lang, Brother Edwin. Dahil, inaantok na po sila. Oo, kumbaga dahil nakasama sila sa prayer, pwede na sila matulog dahil nakapag-pray sila sa nakasama sila sa programa, sa prayer na ginawa natin. Opo. Sabi sa akin, Brother Willie, pwede niyo bang ibalik yung yung prayer sa pang Martes at pang Huwebes, yung bago matulog nakapag pray na tayo para kami ikang nakipag-Bible study, nakasama na sa prayer. Diretso na kami sa sa pagtulog, Brother Edwin. Maganda naman po yung suggestion niya, Brother. Sige ho kako at yamang tayo naman kako yung atin namang programa ay hindi na makagaya dati na tayo nagmamadali, di ba? Na talagang hinahabol natin yung ating yung ating oras sa ginagamit natin dito sa ating sa event na ito. Pwede naman po kako, siguro kako sa mga susunod na gabi maibalik natin yung closing prayer sa ating Bible study na pang gabi, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kaya Brother Edwin, bago tayo tuluyang magtapos, tayo closing prayer, no? Opo, simulan na po natin ngayong gabi, Brother Willie. Oo, sige at inaanyayahan natin ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube na sumabay po kayo sa ating gagawing closing prayer. Bilang pagpapasalamat po natin sa Panginoon sa oras na ipinagkaloob sa atin ngayong gabi at maipagtagubilin po natin ang buong magdamag na ito na tayo po'y matutulog. Sige po, tayo po'y sama-samang manalangin sa Panginoon. Ama naming banal na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo,
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, Ama, salamat po sa buong maghapon, sa mga ipinagkaloob mo po sa aming mga biyaya at mga pagpapala. Salamat din, Ama, sa lahat ng iyong pagliligtas, pag-iingat mo po sa amin, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, kagaya po ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa bawat isa sa amin. Ama, sa gabi pong ito, papasalamat po kami sa pagkakataong ipinagkaloob mo na kami muling matuto ng iyong mga banal na salita. Ipagkaloob mo po, Ama, na ang iyong mga salita ang palagi pong matanim sa aming mga puso. Maging gabay po namin sa aming mga patuloy na paglilingkod sa iyo sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Ama, sa gabi pong ito, pagpalain mo po kaming lahat na mga nakinig ng pangangaral ng mabuting balita. Nalalaman mo po, Ama, ang mga nilalaman ng aming mga puso. Alam mo po ang aming mga suliranin na pinagdaraanan sa kasalukuyan. Alam mo po ang lahat ng aming mga kabalisahan. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin, inilalagak ang lahat ng aming mga problema. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob mo po ang agarang mga solusyon sa aming mga kanikanyang mga problema. Patuloy ka pong magpagaling ng aming mga sakit at mga karamdaman. Patuloy mo pong pagpalain ng buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Sa gabi pong ito ng aming pagtulog, Amang Banal, sa iyong mga kamay, muli po naming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at kapalaran ng aming mga mahal sa buhay. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong proteksyonan, ingatan ng bawat isa sa amin. Ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan, sa masasamang espiritu, masasamang panaginip at biglang kamatayan. At sa araw po ng bukas, Ama, patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang buhay, lakas at mabuting pagkakataon na ikaw ay patuloy naming mapaglingkuran. Ama, sa mga oras ito, kami po'y sumasampalataya na ang lahat ng aming mga kahilingan ay na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po, Holy Spirit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sige, Brother Edwin, tayo ay makapagpaalam na sa ating mga nakasama ngayong gabi. Opo, Brother Willie, sa lahat po ng ating mga kasama ngayong gabi dito sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie, salamat po sa oras, salamat po sa pagkataon at muling nakapag-aral, nakapagkwentuhan hanggang sa susunod na programa po ng Talakayan at Kwentuhan. Baunin po natin ang pag-iingat at magandang gabi po sa atin. Oo, medyo Brother Edwin, nag-on and off yung iyong yung signal, At baka yung iyong internet signal lang may problema. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi ito. Salamat sa inyong oras, salamat sa inyong mga panalangin. Gayon din sa inyong mga ipinagkakaloob na suporta, tulong pinansyal para makapagpatuloy ang ating programa. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng Panginoong Diyos. Good night and God bless po sa ating lahat.